Mark my words, magiging isang super hit anime ito. Bakit? Watch this video. What's up? Kung isa kang Shonen Jump manga reader, I'm sure at some point nakita o nadaanan mo na itong manggang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Sakamoto Days na gawa ni Yuto Suzuki. Personally, hindi ko alam kung bakit it took this long bago siya nagkaroon ng anime adaptation, knowing nilabas to noon pang 2020, and based on what I've read online, sales-wise okay naman siya at kung popularity ang pag-uusapan, medyo may laban din. Pero at least, sa wakas magkakaroon na siya ng anime. So ano ba ang kwento nitong manga na to? Tungkol ito sa isang malupit at kilalang assassin na si Taro Sakamoto. Kinakatakutan siya at the same time, hinahangaan ng iba pang mga hitman. But in a perfect example of I can fix him moment, after niya ma-inlove, nag-retire siya sa kanyang dating gawain at piniling mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. After 5 years of living a normal life, naging out of shape na siya. But sabi nga nila, once you learn how to ride a bicycle is forever na yon nakaprogram sa isip mo. Unless, kagaya mo ko na may 30 gig lang na brain storage, tapos 16 gig pa doon is about pa sa anime. Anyway, one day, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Dinalaw siya ng dati niyang kasamahan upang muling pabalikin sa dati nilang buhay bilang mga hitman. Siya naman si Shin. Meron siyang kakayanan na bumasa ng isip, mind reader for short. Sa pagsama niya kay Sakamoto buong araw, nadismaya siya na ang dati niyang hero ay naging isang overweight at utusan ng bayan. Dahil bigo si Shin na muling i-recruit si Sakamoto, sabi ng kanyang boss ay dapat nang likpitin si Sakamoto. Labag ito kay Shin, kaya sa halip na ibang tao ang tumapos sa kanyang hero, mas pipiliin niya pang siya na lang ang mismong tumapos dito. Ngunit sinampal siya ng katotohanan. Ang akala niyang mataba at napaglipasan na ng panahon na si Sakamoto ay ipinakita na wala pa rin siyang kupas. Mabilis lang niya, pinatulog si Shin at pagising niya ay pinaghahanda na siya ng masarap na hapunan ng asawa ni Sakamoto. Dito, na-realize ni Shin na may mas importante na kay Sakamoto ngayon at ito ay ang kanyang pamilya. Bumalik si Shin sa kanyang boss at nagmamakaawang hayaan na lang si Sakamoto mamuhay ng tahimik at bilang kapalit, siya na lang ang tapusin kaysa kay Sakamoto. Napalaban si Shin at nung nasa bingit na siya ng kanyang kamatayan, isang pamilyar na tao ang sumagip sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Sakamoto. Easy-easy lang niya tinalo ang mga kalaban, then pagtapos ng lahat ng yon, kinausap ni Sakamoto si Shin at inalok ng isang trabaho bilang assistant. Assistant ng kanyang munting tindahan. Nagbago na kasi talaga si Sakamoto. Graduate na siya sa mga ganyang gawain. Kasi pag nalaman ng asawa niya na bumalik siya sa ganung gawain, i-divorce siya. Anyway, as an enjoyer ng mga slice of life na may konting shonen elements, nagustuhan ko ng sobra ang Sakamoto Days. Saka one of the reason kung bakit I think magiging super hit ang anime na to is dahil pwede mo siya i-compare sa Spy Family na isa sa mga sumikat na anime galing din sa Shonen Jump. Ang nakikita ko lang na posible maging problema ng Sakamoto Days ay ang Netflix. Yes, I know Netflix ang responsible kaya magkakaroon nito ng anime adaptation, pero sana bigyan nila ito ng proper budget. Kasi if you remember, Netflix din ang gumawa nitong The Way of House Husband na animation-wise is mukhang JPEG file na gumagalaw with PowerPoint presentation. Though based naman sa anime trailer na panood natin, it looked promising. Agree ba kayo? So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? Oo, give me a thumbs up. Handa ka bang talikuran ng malagim mong nakaraan para sa taong iyong minamahal? Ang cheesy? Comment down below. With that, well, yun lang.